1 Corinthians chapter 16, verses 13 and 14. So last Sunday, wala po ako. Ito po ay speaker sa ibang church anniversary. So aking ginagawa, kapag nag-preach ko sa iba, pinipreach ko rin po sa atin. So, share ko rin po sa inyo ang kanilang tingin. 1 Corinthians chapter 16, verse 13 and verse 14. So, ang sabi po ng salita ng Panginoon through Apostle Paul sa mga taga-Corinto at sa panahon natin ngayon sa mga mananampalataya katulad natin. Verse 13, watch ye, stand fast in the faith, with you like men, be strong. Let all your things be done with charity. So, ang title ay Stand Fast in the Faith. Tayo yung manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuli namin sa nasamba sa Espiritu at sa pagtutunan. Maraming salamat sa pribileyo na makapakinig ng inyong banal na salita. Salamat sa pribileyo na napasamba, Panginoon. Humingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan, pagkukulang sa inyong harapan. Dalangin namin sa umagang ito, may taas namin ang takilang pangalan, Panginoon. At kami naman ang siyang naibaba. Kayo ang siya ang aming makita, marinig. Ang nabigyan ng papuri, Panginoon. Panginoon bilangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Please be seated. Good morning po sa lahat. So, malinaw po ba po sa online? Malinaw po ba ang aking boses? Pakireact nga po ang mga nasa online kung ako'y narinig ng malinaw. May nag-react ba? Wala. Pag walang nag-react, malapit. Meron may nag-react. Okay, so malinaw naman po ako sa online. Okay, kaya po bang nakasanto? Pag yan ako sisigaw, baka mapasigaw ako eh. Sino nga po nasa online? Gusto kong makilala. Okay. Brother Henton po. Sino to po? Brother Michael, Oh, amen. Sa ating mga kapatid na nagpapatuloy. Kahit na... Sister? Heidi. Okay. So, samahan mo kami hanggang matapos. God willing, kayo po ay makasama rin namin dito. Ano? Alright, so bumunta na tayo sa ating topic. Stand fast in the faith. Stand fast. Manatiling matatag. Manatiling matatag. So the church in Corinth is a church that is having a lot of issues. Napakaraming issues sa church ng Corinto. At nagbibigay ako ng ilang mga issues sa kanilang church o problems in the Corinthian church. Kaya sinabi ni Apostle Paul na sila ay magpakatatag sapagkat napakarami nilang nararanasan hindi maganda. Ang 1 Corinthians chapter 16, last chapter na po yan ng 1 Corinthians. So ito po ay conclusion ni Apostle Paul sa mga nauna niyang nabanggit na karanasan ng church na ito. Napakaraming problema sa church na ito at in the end, ang sabi ng Apostle Paul, kayo ay magpakatatag. So ano ba yung mga problema sa Corinto? Nagbibigay po ko lang ilan lamang. Pero napakarami po nito. So number 1 ay arrogance. Arrogance. Sila po ay, ang mga membro dito ay namimili, dumating sa punto na sila namimili kung sino ang kanilang gustong preacher, kung sino ang kanilang gustong pastor. Sabi niya na ako kay Apostle Paul, ako kay Pablo, kay Apollos, iba ay kay Pedro, kay Peter. Sa halip na sila ay mag-focus, tumingin sa Panginoong Jesucristo, sa mga ngaral na sila tumitingin.
nagpapagalingan. Sa Korinto, marami pong gifts na ibinigay yung Panginoon sa mga miyembro dito. Marami pong mga talent ang binigay ng Panginoon sa kanila. Andiyan sa kanila speaking, so kaya lang, ang naging, ang mga talento na ibinigay sa kanila ng Panginoon, yung yaman na binigay sa kanila ng Panginoon, ay siyang naging dahilan din ng paglaki ng kanilang ulo. Kaya nagkakanya-kanya na sila. Kaya sabi ng Bible, knowledge puffs up. Knowledge puffed up. So naging arrogante ang mga miyembro dito. Yan ang naging problema sa kanila. At pangalawa, sexual immorality. Sa loob mismo ng templo, nagkakaroon ng prostitution. Sexual immorality. And then, number 3, misuse of the Lord's Supper. Misuse of the Lord's Supper. Sa kanilang pag-conduct ng Lord's Supper, sila ay nag-inuman hanggang sa malasing. Nakabukod ang mayayaman ng miyembro, nakabukod ang mahihirap ng miyembro. Yung mahihirap, walang makain. Yung mayayaman, ang daming pagkain at ang daming alak hanggang sila ay malasing. Misuse of the Lord's Supper. And number 4, chaos in worship. Yung iba gusto ng speaking in tongues. Pagdating sa worship, yung iba nagpasok ng ibang instrumento sa church. Iba ang gustong genre ng church. Hindi na making melody. Yung iba ay rock and roll na sa panahon ngayon. Hindi mo na makita ang pagkakaiba ng yung bar sa church. Hindi mo na makakita ang pagkakaiba ng worldly music sa hymn, sa gospel music. So magkaroon ng pagkatalo sa worship. And then theological doubts. Pino-question ng iba yung foundation ng kanilang pananampalataya. Hindi sapat ang kay Kristo lang manampalataya. Kailangan dagdagan ng iyong gawa. Kakaroon sila ng pagtatalo. Maraming lumabas na matatalinong mga ngaral at yan ang itinuturo. Diba sabi ng Panginoon, huwag niyo tanggapin ang ibang ebanghelyo. Naganap sa kanila yan. And some members claim there was no bodily resurrection for believers. There was no bodily resurrection for believers. Hindi totoo yung pagkabuhay na magmuli. At yan ang ating titignan at patutunayan sa salita ng Panginoon ngayong umaga na ang resurrection ay totoo. Sapagkat kung hindi totoo ang resurrection o pagkabuhay na magmuli, ay hindi totoo ang Panginoong Jesucristo. Hindi Diyos ang Panginoong Jesucristo kung siya ay hindi nabuhay na magmuli. Kagaya lang siya ng mga founder ng church na pagkamatay nilibing sa sementeryo at doon na nabulok sa sementeryo. Pero si Jesus Christ, siya ay namatay, nalibing, nabuhay na magmuli. Yung kanyang tomb, yung kanyang libingan ay nakabukas. Walang tao doon. Asan siya ngayon? Nabuhay siya sa kasalukuyan, siya po ay nasa langit. Sa tabi ng Ama. At nakikita tayong lahat. Nakikita niya kanyang ating ginagawang pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Nakikita niya yung mga pinagdadaanan. Ayon sa Bible, bilang niya ang iyong buhok. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa iyo, kada segundo, alam niya. Amen. Pinapahintulutan niya. At siya ang nakakaalam ng dahilan kung bakit pinapahintulutan niyang pagdaanan mo ang mga pagsubok na yan. At yan ay hindi para sirain ka, kundi upang tumatag ka. Stand fast in the faith. Ang pananampalataya ay sinusubok, sinasalan sa apoy. Amen. Walang pananampalatayang hindi sinubok. Kahit si Abraham, sinubok siya sa kanyang pananampalataya. Yung pinakamahalaga sa kanya, kinukuha ng Panginoon. Sinusubok siya, kaya mong ibigay sa Panginoon yan. Kahit ang kanyang sariling anak, ibinigay niya sa Panginoon at napatunayan ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Kung sinasabi mong nananampalataya ka kay Kristo,
dadaan ka talaga sa pagsubok. Dadaan yan upang mapatunayan ang iyong pananampalataya at ikaw ay kuminang sa harapan ng Diyos ang iyong totoong pagkatao. Sapagkat yung iba, kapag dumaan sa pagsubok, bumibigay na. Sabi ito, quit you like men. Yung iba nag-quit na sa pagkalalaki dahil lang sa pagsubok. Hindi naman siya nabading, kundi hindi nakapanindigan sa kanyang pananampalataya. Hindi na napangunahan ang kanyang pamilya sa pananampalataya sa Panginoon. No? So, bakit kailangan natin maging matatag sa ating pananampalataya? Sapagkat ang pananampalataya natin ay totoo. Ang tinutungtungan natin ay bato, matibay. Katulad ng angkla, yung anchor ng barko, kapag yan ay hinulog at sa bato tumama, matibay yan. Pero pag sa buhangin lang, ay mahina po yun. Si Jesus is the rock. Si Jesus ang ating saligan ng pananampalataya, kaya tayo ay magiging matatag. Stand fast in the faith. Examples of resurrection. Si Jesus, dumanas na resurrection. Old Testament, makikita natin, totoo na ang pagkabuhay na magmuli. Old Testament, si Elijah raising the widow's son at Zarephath, 1 Kings chapter 17. Binuhay niya yung anak. Napatay na. Sa New Testament, andyan si Lazarus, binuhay ng Panginoong Hesus Kristo. Lazarus Campor. At sa New Testament, Jesus himself, nabuhay siyang na magmuli. Totoo ang pagkabuhay na magmuli. Maraming naka-experience, pinakita sa atin sa Bible, patay na, nabuhay na magmuli. Katunayan yan na tayo, bagamat mamamatay, ay mabubuhay na magmuli sa mga sumampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. So, yan po ang sinasabi dito sa ating talata. Ang background po ng 1 Corinthians chapter 16, kung bakit sinabi ng Apostle Paul, watch ye, stand fast in the faith, wait you like men, be strong, let your things be done with charity. Bakit sinasabi sila ay magpakatatag? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo napagtagumpayan lahat ng pagsubok sa buhay na ito. Siya ay nagkatawang tao, walang naranasan ng tao na hindi niya naranasan, at yan ay kanyang napagtagumpayan kahit ang kamatayan, napagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo. Siya ay nabuhay na magmuli. At tayo, sabi ng Panginoon, merong makakaranas ng pagkabuhay na magmuli, meron namang hindi na. Sino yon? Pag dinatnan ni Kristo, pag dumating na ang Panginoong Jesucristo, yung mga buhay, hindi na makakaranas ng matay. Papalitan na ito ng katawang panlangit, glorified body. At yung mga nauna na sa atin, sa pananampalataya, na unang ginawa ng Panginoon, bubuhayin sila. Asabay tayong aakyat sa langit. Ang tawag doon ay rapture. Bago mangyari ang resurrection, o pagkabuhay na magmuli, rapture muna. Rapture, resurrection. Sa chapter 15, sinabi dito ni Apostle Pablo ang rapture. Sa verse 51, chapter 15, 1 Corinthians, behold, I show you a mystery. Ngayon, hindi na to mystery. Pinaalam na sa atin. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 52, in a moment, in the twinkling of an eye. Paano yung twinkling of an eye? Twinkling eye. Isang kisat mata at the last trump. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. Kasi ito, corruptible. Kaya namamatay, corruptible to, nabubulok to eh. Pero yung dead, tatayo siya, yung body na yun, incorruptible na. And we shall be changed. For this corruptible, itong nabubulok na katawan must be put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Magiging immortal po ito sa pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Ang tawag na rapture. Kailan babalik si Kristo? At any moment. Pwede ngayon, pwede mamaya, pwede bukas.
Hindi pinaalam ng Panginoon. Bakit? Upang lagi tayong magbantay. Ang pagbantay sa pagdating ng Panginoon, hindi yung huwag tamad na aantin mo yung bayabas na bumagsak sa bibig mo. Maglingkod habang nag-aantay sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Old Testament examples ng rapture, si Enoch. Sabi ng Bible, Enoch walked with God. Merong hindi namatay sa New Testament, si Enoch. Enoch walked with God. Elijah, nakasakay siya sa karwahe, nakita na Elijah, umakyat sa langit. Amen po? Nakakarwahe. Si Enoch naglakad. Si Elijah, nakakarwahe. Tayo kaya? Ako, Che? Nakahibad daw? Hello, mapunta po. In the twinkling of an eye, wala ka na dito. Kaya wala. Sabi nila, ikaw na lang magtapat sa Panginoon, ikaw na lang maglipad. Pag nag-rapture, kakapit na lang ako sa paa mo para kasama ako. In the twinkling of an eye, wala na. Paano ka ba makakapit? No? Ganun kabilis ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Aagawin tayo dito sa lupa sapagkat may mangyayari masama dito sa lupa. Maghahari ang Antichrist. Yung tribulation mangyayari. Iniligtas tayo ng Panginoon sa paghahatian nun. So, rapture, resurrection. Dalawang klase ang resurrection. First resurrection, a resurrection of life. Yung mga believers, una silang bubuhayin ng Panginoon. Resurrection of life. And second resurrection, a resurrection of judgment sa mga unbelievers. Bubuhayin din sila ng Panginoon. Mag-rapture, magkakaroon ng rewarding sa langit, ikakasal sa ang church sa Panginoon Jesucristo, and then bababa ulit sa lupa. Pagbaba sa lupa, ay maghahari si Kristo kasama ang church for 1,000 years. After 1,000 years, saka palang bubuhayin yung mga unbelievers. Harap sila sa white throne judgment. Resurrection of judgment. At doon, hahatulan sila sa hindi pagsampalataya kay Kristo at sila ay ilalagay sa dagat-dagatang apoy. Second resurrection. Yan po ang mangyayari. Pero sinasabi yan dito ng Panginoon sapagkat si Kristo napagtagumpayan niya ang resurrection. Pinapakita niya na tayo ay dapat mamuhay ng buhay na napagtagumpayan ang mga problema. Kasi ang resurrection at sa pagkabuhay na magmuli, doon po wala na pong sickness, wala nang sakit, o wala nang kamatayan. Pag tayo ay nasa resurrect na, glorified body na po yan. Tayo ay magiging kasama ng Panginoon. 1 John 3 verse 2, when He shall appear, kapag siya ay nagpakita na sa rapture, we shall be like Him. We shall be like Him. Wala nang pag-iyak, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan. Pagkasama na natin mismo ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, habang tayo nabubuhay pa, ang gusto ng Panginoon, mabuhay tayo sa matagumpay na buhay. Yun yung tagumpay ng buhay after resurrection. Kasi habang nabubuhay tayo, ay puro pagsubok po ang ating pagdadaanan. Pero bagamat tayo nabubuhay, dahil tayo ay na kay Kristo, ang mensahe sa atin, mabuhay tayo na para bang tayo ay nagtagumpay na. Mabuhay tayo sa matagumpay na buhay. Ang sabi nga sa verse 54, chapter 15, 1 Corinthians, so when this corruptible shall have put on incorruption, napalitan na to, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that it is written, death is swallowed up in victory. Death is swallowed up in victory. Napagtagumpayan na ang kamatayan. Nais ng Diyos mabuhay tayo ng ganon, victorious life. So kaya nga, ang question, how to live a victorious life?
yung buhay kasama ang Panginoon Kristo, na hindi mo aalalahanin yung karamdaman mo, hindi mo aalalahanin na yung kamatayan mo, ikaw ay masayang nabubuhay sapagkat alam mo na kay Kristo ka, how to live a victorious life. Na hindi ka susuko sa buhay, kaya magpapakatatag. Yan po ang sinabi ng Apostle Paul sa ating binasa, sa ating text. So, balik tayo sa ating text sa 1 Corinthians 16 verse 13. Watch ye, stand fast in the faith, with you like men, be strong. So una, watch ye, be watchful. How to live a victorious life? Number one, be watchful. Pangalawa, stand fast in the faith. Be steadfast. Huwag sumuko. Huwag matinag. Magpakatatag. Stand fast. Panghawakan ang pananampalataya. Be steadfast. Number three, with you like men, be strong. So pangatlo, be strong. Be strong. And number 4, verse 14, let all your things be done with charity. Charity po dyan ay love. And pangapat, be loving. Be loving. How to live a victorious life? Be watchful, be steadfast, be strong, be loving. So, punta tayo sa number 1. Be watchful. Sabi ng Apostle Pablo sa mga taga-Corinto, watch ye. Magmatsyag na parang sundalo na nagbabantay sa kanilang kampo. No? Ganon ang pagbabantay sapagkat anytime pwede silang atakihin ng kaaway. Yun ang sinasabi sa atin, tayo maging katulad ng isang sundalo kung paano sila maging mapagmatsyag sa paligid. Ganon din ang mga mananampalataya. Watch ye. Maging watchful. Bakit? We are under attack. The church is under attack. Sinasabi kayo maging watchful kayo. Andyan ang kaaway umatak. Ang miyembro ay under attack. Ang pastor ay under attack. Kailangan natin ng panglaban. Be watchful. Letter A, be on your guard. Sino ang ating kaaway? Si Satan. Be on your guard against Satan. 1 Peter chapter 5, 8-9. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about, seeking whom he may devour. Meron tayong kaaway na nagmamatsyag sa atin. Inaantay niya lang na tayo ay tinatimingan na tayo kung kailan tayo hindi handa. Siya po ay nagmamatsyag sa atin. Kaya kailangan lagi tayong mapagmatsyag. Be watchful. Ephesians 6:11. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Anong kailangan natin gawin? Laging isuot ang bulutin ng Panginoon. Para may salag o kalasag. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang war na to, ang gera natin ay spiritual warfare. Kaya put on the whole armor of God para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok para tayo ay maging matatag. That you may be able to stand against the wiles of the devil. Ano ba yung mga gawa ng kaaway? Yung wiles of the devil? Ang ginagawa ng devil, ang una yung inaatake ay Bible. Inaatake niya ang Bible. They attack the inspiration of the Bible, the preservation of the Bible, of the Scriptures. Hindi totoo ang Bible. Diba yung sabi ni Satan kay Eva Tadan? Kay Eva? Hindi totoo yung salita ng Diyos, hindi ka mamamatay.
Inaatake niya yung salita ng Diyos. Yung alam nating word of God, inaatake yan ni Satan. Hindi totoo yan. Hindi mangyayari sa yan. Anong nangyari nung pinaniwalaan ng tao si Satan? Hindi nga ba totoong salita ng Diyos na hindi sila mamamatay? Namatay sila. At kaya tayo namamatay ngayon dahil minano natin yung kasalanan. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Lahat ng tao ngayon ay namamatay sapagkat sabi ng salita ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit namamatay ang tao? Dahil sa kasalanan. Yan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon, yun ang mangyayari sa tao. Si Satan, inaatake niya ang Bible sasabihin niya, hindi totoo yan. Mabuhay ka sa sarili mo, huwag kang maniwala sa Bible, huwag kang maniwala sa Diyos. Pero nakita natin, deceiver, si Satan. Lahat ng bagay sa mundo ay magbabago. Sabi nga, ang permanente lang sa mundong ito ay pagbabago. Everything will change. Lahat magbabago. Alin ang hindi magbabago? Salita ng Diyos. Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but my words shall not pass away. Dilipas lahat sa mundong ito. Tanging salita lang ng Diyos ang hindi maglalaho. Mananatili ang salita ng Diyos, hindi magbabago ang salita ng Diyos. Kahit sinong matalinong tao pa ang sirain ng Bible, sabi niya, hindi totoo ang Bible. Hindi niya kayang patunayan. Ang daming atake ng kaaway sa salita ng Diyos. The theories of this world, yung wiles of the devil, evolution. Tama? Totoo bang evolution o hindi? Nakakita lang ng mukhang unggoy na tao, dahil na raw sa unggoy ang tao. Palain mo yan? Nagre-reklamo, bakit naman yung iba mukhang kabayo? Ba't yung kabayo ay hindi napagkamalang galing sa kabayo ang tao? Yung iba mukhang kabayo, yung iba mukhang palaka. Sama ng biro, mga pero talaga no? Pero, papayag ka ba na isang pinakamataas na nilalang ng Diyos ay nanggaling daw sa mikrobyo, sa hayop, sa germs, no? Sa ang germs na nag-evolve. Yan ang talino ng tao. Sinisira niya ang salita ng Diyos. Yung pagkikaya sa atin ng Diyos. Ano pa? Wiles of the devil, the movements, the ecumenical movement, unity, uniting all the religions in this world. Yan ang nangyayari sa panahon ngayon. Nagkakaisa, unite lahat ng religion. Kaya papasin niyo yung Baptist, hindi yan nakikisama. Amen! Sa iba't ibang religion. One word religion, mangyayari sa prophecy, magkakaroon ng one word religion. Sasabihin nila, isa naman ang Diyos natin, kahit iba-iba tayo ng religion. Totoo ba yun? Yung ibang religion, ang Diyos nila, nasa pader Paano mangyayari na yung isa ng Diyos natin? Ang religion ay hindi tagapagligtas, pero mabuti ang religion sapagkat siya ang nagtuturo ng tama kung sino ang totoong Diyos. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Maraming gawa ang kaaway para sirain tayo at manghina. The feminist movement, equality between men and women, noong pang-issue to. No? Yung naipaglaban ng mga kababayan na pantay na karapatan ng mga kalalakihan. Tama? Ang nagagawa ng lalaki ay nagagawa rin daw ng babae. Sabi ng lalaki, sige, maglakad ka sa labas ng half naked. Diba mga lalaki, mga tambay? Kaya ba ng babae yan? Daming magulo sa mundong ito. The gay movement, LGBTQ+, may plus pa, gusto pa nagdagan talaga, LGBTQ+.
movement. Pinaglalaban nila yan, yung kanilang karapatan. Wala tayong sinasabing masama sa kanila. Mahal natin lahat ng tao. Mahal ng Diyos lahat ng tao. Amen? Amen. Pero ang sinasabi lang, dito tayo sa sinasabi ng Panginoon. Dalawa lang ang nalikha ng Diyos. Babae at lalaki. Si Satan, tataniman yung isip mo. Hindi ka lalaki. Sabi ng pastor, paano malalaman na ikaw babae o lalaki? Tingnan mo yung harapan mo, malalaman mo na. Ganun kasimple. Sana po ba? Ito ang pag-iisip na tinatanim ng mundo sa tao. Ako'y katawang lalaki at kaluluwa ko ay babae. Paano nagkaiba yun? Sabi ni Pastor Bel, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Kung ano ka, yan ang design sa iyo ng Panginoon. Huwag mo guluhin ang isip mo. Hindi magulo ang Panginoon, hindi nagkakamali ang Diyos. Diyan ka gagamitin ng Panginoon. Yan ang wiles of the devil. Be on your guard against Satan. Be on your guard against temptation. Temptation. Matthew 14:38. And Romans 7:15, 19. Ano sabi ni Apostle Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung hindi ko gustong gawin, yun ang aking nagagawa. No, bakit? Napakaraming temptation. Maraming gusto mag-commit sa Panginoon, pero hindi nagagawa. Be on your guard against temptation. Letter C, be on your guard against false teachers. Darating ang panahon na pati mga miyembro mismo ayaw na makarinig ng sound doctrine. Ang gusto yung mga puro joke. Kung sila ay napapasaya. Ano, 2 Peter 2:1, but there were false prophets also among the people. Even as there shall be false teachers among you, to privilege and bring in the heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves sweet destruction. Maraming tatayo na false teachers. Letter D, be alert to the coming of our Lord Jesus Christ. Be alert to the coming of our Lord Jesus Christ. Matthew 24:42. Watch therefore, for you know not what your Lord doth come. Darating siya na parang magnanakaw. 2 Peter 3:10-12. No? The day of the Lord will come as a thief in the night. Kaya be alert to the coming of our Lord Jesus Christ. Be alert sa pagdating ni Kristo. Yung nagdulong ka sa kay Kristo. Lagi mong ina-anticipate ang pagdating ng Panginoong Heso Kristo. Ikaw ay nagpapatuloy, nagpapakatatag sa paglilingkod sa Panginoon sapagkat alam mo, darating ang Panginoong Heso Kristo. Totoo, ang ating Diyos, siya ay nangako na tayo ay kanyang babalikan. So ang pag-aantay sa Panginoong Heso Kristo ay patuloy na pagiging matatag at paglilingkod sa Panginoon. Gusto mo, datnan ka ng Panginoon. Na matatag. Gusto ng Panginoon, datnan niya tayo, na tayo ay nananatili sa kanyang gawain. So, be watchful. Yan ang ating mga bantayan, yung gawa ng mga kaaway. Pangalawa, be steadfast. Stand fast in the faith. Be steadfast. 1 Corinthians 15 verse 1. Paul is saying, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, wherein ye stand. Ano ang dapat nating tayuan? Saan tayo magiging matatag?
sa gospel, the gospel of your salvation. Yung pinangaral sa ating ebanghelyo. Yun ang ating tatayuan. Hindi babawasan, hindi dadagdagan. Wala tayong ginagawang ibang gimmick dito para lang ang mga tao ay lumapit kay Kristo. Ebanghelyo mismo ang ating sinishare sa tao. The gospel of our salvation is the power of God unto salvation, the gospel. Wala tayong ginagawa kahit ano. Hindi tayo nag-rock and roll dito para ang mga young people ay pumunta lang. Ano? Hindi dapat dagdagan o bawasan. Doon tayo sa katotohanan, manatili tayo sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, magpakatatag sa tamang doktrina. 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, brethren, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Be ye steadfast, unmovable, huwag matinag, always abounding in the word of the Lord. Na kahit napapagod ka na, magpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod mo sapagkat alam mo, ang ginagawa mo, yan ay para sa Panginoon. Always abounding in the word of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sa lahat ng pagtatrabaho mo sa mundong ito, yung ginagawa mo para sa Panginoon, yun lang ang hindi magiging walang kabuluhan. Kaya huwag manghina. Magpakatibay. Ang gusto ng kaaway, umalis ka sa church. Yan ang gusto ng kaaway. At bumalik ka sa mundo na walang pastor na mag-guide sa'yo, na walang salita ng Diyos na magbibigay ilaw sa iyong lalakaran araw-araw, at ikaw ay lalakad sa kadiliman. Yan ang gusto ng kaaway. Kaya kahit anong problema, sabi ng Panginoon, ay huwag matinag, unmovable, always abounding in the word of the Lord. Kahit anong problema, magpatuloy lang sa paglilingkod. Magpatuloy lang sa Panginoon. Huwag matinag, huwag susuko. Your labor is not in vain in the Lord. Be steadfast in the faith. Napakaraming isyong darating.